Kapag sinabi nating hininga ng buhay, ano ba yung kailangan natin ilabas? Simula nung Genesis 2:7, makikita natin doon yung nilikha ni Yahweh yung tao. Hindi niya lang basta nilikha yung katawan. Yung ginawa niya, nilagay niya yung hininga doon sa tao. Ano yung hininga? Hininga ng buhay. Ayun yung kailangan natin ilabas. Hindi pwedeng nag-i-stay lang sa loob natin. Kailangan natin mabigyan ng action. Base dito sa mga sagot ninyo, mga kasagutan ng sa balot, sa boni, at sa angono, naging maganda kasi nilalabas natin yung action na nanggagaling kay Yahweh na hiningi natin na para may apply sa tao yung kabutihan na ginagawa natin. Hindi naman pwedeng mag-inhale ka lang, kailangan mo rin mag-exhale. Hindi rin pwedeng mag-exhale ka lang kasi mamamatay ka. So yung ginagawa natin sa araw ng Sabat, ini-inhale natin yung mga aral na tinuturo doon. Sabihin, kinukuha natin at i-exhale natin sa pang-anim na araw. So ibig sabihin, kailangan natin nilalabas yung aral. Kasi kapag hindi mo na ilabas, wala kang pinapakitang or nilalabas yung aral na nakukuha natin, mananatiling patay yung pananampalataya. Kaya nga, ang hininga ng buhay, hindi siya basta lang yung dahilan na ito kung bakit tayo humihinga. At kung buhay ay nanggaling kay Yahweh, dapat makita rin sa buhay natin kung sino ang nagbibigay ng direksyon dito. Kapag ang Espiritu ang humihinga sa bawat desisyon natin, makikita to sa kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumilos, at kung paano tayo makitungo sa ibang tao, at meron tayong pagtitiis, pagpipigil, at yung pagtalikod natin sa kasalanan, at sa bunga na lumalabas sa buhay natin. Kaya minsan, huwag nating tanong na gaano na ba kalaki yung binibigay kong effort. Pwede natin tanong, sino ba yung tunay na humihinga sa buhay ko? Kasi kapag yung Espiritu ang namumuhay na sa atin, unti-unti nating makikita na hindi lamang tayo basta nabubuhay. Natututo tayo mabuhay ayon sa Espiritu. At ang buhay na binibigay sa atin ni Yahweh, yun yung nagsisimulang magpakita kung kanino talaga tayo nagmula o kanino talaga ito nagmula. Si Yahweh ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Nalalasahan ng dila ang mga pagkain, naririnig ng tenga ang mga salitang dumarating. Ang matatanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan.